Hello guys! Live. Paki-share po yung live natin. Maganda ang ating topic for today's video. Yan, at ako ay mag-share muna ng live. Pasok mga suki. Paki-share po yung live natin. Maganda ang ating topic for today's video. Pasok mga suki. Pasok mga suki. Paki-share po yung live natin. Maganda ang ating topic for today's video. Pasok. Pasok mga suki. Paki-share po yung live natin. Maganda ang ating topic for today's video. Pasok. Pasok mga suki. Paki-share po yung live natin. Maganda ang ating topic for today's video. Pasok. Mag-share lang po muna ako ng live. Para bongga, no? Para bongga. Okay. Discord. Hello po mga kapanalig! Nagsashare lang ako ng ating live. Para bongga. Okay, wait lang po ah. Magsashare lang po muna ako ng live. Hello po mga kapanalig! Nagsashare lang ako ng ating... Shoutout po sa mga nandiyan dyan sa manonood. Shoutout po sa inyo. No? At nag-uusukan ng mga SDA, ha? Kayo, ha? Nanggigigil ako sa inyo. Kayong mga SDA kayo, ha? Usok na usok kayo. Usok na usok talaga ba? Sige. Handa kayo sa akin. Ha? Itong mga iglot na to, ha? Lalo na sino yung nag-content sa akin. Lakas ng loob mo, ha? Sige. Okay. Bago tayo mag-start, meron akong ibabalita sa inyo. Ay, teka lang. Nakalimutan ko yung sing-sing ko. Ayun. Bago tayo mag-start, meron tayong pagchichikahan. Ito ay balitang mainit-init pa. Taray, di ba? Mainit-init pa po ang balitang ito. Baka hindi nyo po alam. So, ipapaalam ko na po sa inyo ngayon. Ang Estados Unidos ay naglabas ng statement regarding sa mga kaparian ng simbahang Katolika. Hi, Ate Richelle! Hello po! Ayan, di ba? Baka hindi nyo alam, ibabalita ko na. Ang sabi ng Amerika, sila ay naglabas ng database sa mga katolikong simbahan na kung saan ang mga pari sa Pilipinas ay inaakusahan na ang mga pari daw dito ay nangmomolestya ng mga kabataan. Hindi na sa atin bago yung ganitong usapin pagdating sa mga nagiging iskandalo ng ating kaparian dahil ino-open sa atin naman to ng simbahan. Pero ang nakakabahala kasi dito, ang Estados Unidos, which is the United States of America, ay naglabas ng statement regarding sa mga nagiging iskandalo ng kaparian dito. Tandaan natin, ang bansang Amerika ay protestanteng bansa. At kapag naglalabas ng ganitong mensahe ang Amerika, maaari itong magdulot ng pagkalito
sa mga kaanib ng simbahang Katolika dito sa Pilipinas. At ito ay maaari ring gamitin na pang-atake sa atin ng mga protestanteng sulpot. So maganda na pag-usapan muna natin to bago tayo tumalon sa mga sulpot na ito na walang ginawa kundi magkalat ng pekeng balita dito po sa ating pananampalataya bilang mga Katoliko. No, babasahin ko muna sa inyo kung ano yung sinabi ng Estados Unidos regarding sa mga kaparian dito sa Pilipinas. Bakit ba sila nakikialam sa mga nangyayari rito sa Pilipinas? Ang dami-daming protestante sa kanilang manyakis. Di ba? Bakit nakikialam ang Estados Unidos pagdating sa pananampalataya dito sa Pilipinas? Kung paramihan lang ng protestante, Amerika nangunguna. May mga satanista pa dyan, bakit hindi yun ang anuhin nila? Ang kalkalin nila, bakit sila nakikialam sa mga Katolikong mga Katolikong mananampalataya sa Pilipinas? Inggit ba sila sa Santo Niño natin? Inggit ba sila sa Poon Nazareno dahil maraming mga nagdedeboto dito? At usok na usok ang mga protestanteng Amerikang to. No, Anong pakialam nila? Meron sariling batas ang ating simbahan. May sariling batas ang ating gobyerno. Bakit sila nangihimasok? Survey kayo dyan. Bakit hindi nyo i-survey ang mga protestante sa inyo? Kung ilang mga protestanteng founder na nagtatag ng sariling iglesia at nang molestya din ng mga kabataan. Yan ang hirap Tapos yung mga mahihinang Katoliko, makabasa lang ng ganyang statement, ay oo nga, kaya ayokong magkatoliko kasi ganyan sa simbahan nila Di ba? Hindi man lang nag-isip kung ano ba yung katotohanan sa likod ng issue na yan. Okay. Ang sabi ng Amerika, ayon dito sa The Manila Times, imagine ninyo Manila Times, ibig sabihin, pinablish. Inilabas, inilahad, iniladlad, ibinilad, ipinakita, ipinagkalat. Ang sabi nila, Manila, Philippines, a United States-based watchdog on Wednesday launched an online database on more than 80 Roman Catholic priests who have been accused of sexually abusing minors in the Philippines and said the silence of Filipino bishops on the crimes amounted to a cover-up. Ang sabi ng Amerika sa kanilang lathala, pinagtatakpan daw ng mga Pilipinong obispong Katoliko ang pangmomolestya ng mga pare. Talaga ba? Talaga ba? Bakit nyo sinisira yung mga obispo rito sa Pilipinas? Ang dami-daming protestante dyan sa Amerika. Nakikialam kayo sa mga mananampalatayang Katolikong Pinoy. Okay. Ano ang stand ng ating simbahan patungkol sa lumabas na balitang ito na very alarming sa ating mga Pilipinong Katoliko? Ano ang stand ng ating simbahan? Naglabas si Father Ranhilio Aquino, isa siyang Dean of the College of Law, San Beda University. Siya ay isang profesor sa Philippine Judicial Academy. May ganyan kayo, mga iglot? Wala kayong ganyan. Ang aming pinakamamahal na pare na si Ranhilio Aquino ay isang Dean Lister. Matalino. May pinag-aralan. Isa siyang Dean ng College of Law. So may pari tayo na abogado. May pari tayong may alam sa batas ng gobyerno. Siya ay nag-aral sa San Beda University. At dito sa San Beda University na ito, isa siyang profesor. Hindi to basta-bastang pari itong babasahin kong statement Isa siyang profesor sa Philippine Judicial Academy. At ang statement na to ay inilabas noong January 29, 2020.
Ito ay valid statement ng ating simbahan sa inilabas ng Estados Unidos na pinagtatakpan daw ng ating mga obispo ang pangmomolestya ng mga pare sa mga minor de edad. Totoo ba to? Sige, pakinggan ngayon natin ang kanilang sinasabi. Kasi, nakakagalit eh. Inaatake ng Amerika mga bishops ng Pilipinas, ng Katoliko, di ba? Samantalang hindi nyo atakihin yung mga protestanteng founder dyan sa Amerika na walang ginawa kundi mangmolestya ng mga kabataang kaanib. Bago kayo manita ng ibang bansa, silipin nyo muna ang bakuran ng bansa nyo. Kaya kayo nagkakaroon ng, ayoko na magsalita talaga. Okay. Masyado kasing magiging unfair para sa atin kung hindi natin ipapaliwanag. Ang saloobin ng ating simbahan dito sa Pilipinas, banal na banal eh. Mga protestante kasi. Okay. Ang sabi ni Father Ranhilio Aquino, una, it is not true that bishops conceal wrongdoing. They merely do not publicize their actions, whether administrative acts or penal sanctions, following a canonical judicial process. And this is for two reasons. May dalawang dahilan. First, for the protection of the victim who may not want her or his name on television, radio, or social media. Second, for the protection of the reputation of the priest, who may eventually be exonerated of all charges. Kaya po hindi yan inilalabas yung iba dyan ng ating simbahan para na rin po sa kapakanan ng mga biktima. Kapag may isang minor de edad na nasangkot sa ganitong eskandalo dito sa Pilipinas at ito ay naisa publiko, maaaring pagpiestahan hindi lang siya pati ang pamilya. Maaaring maapektuhan ang kanyang mental health sa samot-saring opinyon o mensahe ng mga Pilipino sa Pilipinas. Alam naman po natin na ang Pilipinas ay isa sa pinaka-aktibo sa paggamit ng social media. So kapag yan ay isinapubliko patungkol sa nangyaring karahasan o sa sexual na krimen, makakaapekto yon sa biktima. Nais ng ating simbahan na protektahan din yung nabiktima. Kawawa naman din naman kasi yung tao. Kapag yan ay isinapubliko, pagpepiestahan siya ng mga reporter, di ba? Ng media, pupuntahan siya hanggang sa masira o magkaroon siya ng problema sa kanyang mentalidad. Baka ma-stress, ma-depress, magkaroon ng anxiety, at mag-cause yan baka mag-suicide pa. Kaya hindi yan basta-basta inilalabas. Ikalawa, para na rin sa reputasyon nung pare na gumawa ng isang krimen. Kahit naman nagkakaroon ng kasalanan ng ating mga kaparian, pagdating sa usaping sexual, mahal pa rin sila ng simbahan. Dahil tinitignan pa rin natin na ang ating mga pare ay tao. May mga kahinaan yan. Tayo nga na hindi pare Hindi ba? Nagkakaroon tayo ng kahinaan sa sex. Aminin na natin yan. Nagkakaroon tayo ng problema sa libog. Aminin na natin yan. Nahihirapan tayo dyan. Ano pa yung pare na walang asawa? Ano pa yung pare na namumuhay mag-isa? Kaya kung may nagagawa mang krimen pagdating sa sexual ang isang kaparian, bagamat ito ay hindi tinotolerate ng ating simbahan, mahal pa rin sila ng ating simbahan kasi naiintindihan sila. Kaya pinoproteksyonan din sila ng ating simbahan na wag nang ilabas ang mga personal na nagaganap sa mga pare, kawawa naman.
Isang maliit, isang pagkakamali ng pare, alam nyo naman ang mga tao sa Pilipinas, feeling nila mga perpekto na. Di ba maawa rin tayo sa mga pari natin? Oo, hindi sila perpekto. Oo, nagkakaroon sila ng eskandalo. Pero sana wag natin isarado ang ating mga isip na hindi katulad sa kasalanang nagagawa natin, ang mga pare ay nag-iisa sa buhay. Kaya nila nagagawa yan. Hindi ko sinasabi na tayo ay dapat umagri sa mga paring nang aabuso ng kabataan. Pero nandoon pa rin ako sa part na kahit hindi tayo umaagri, dapat nating unawain o intindihin kung bakit nila yun nagagawa. At ang ating simbahan ay hindi naman yan tinotolerate. Kung kailangan niyang makulong, ipapakulong. Kung meron siyang pananagutan, kailangan managot ng isang pare. Pero ganun pa man, dahil ang pari ay isang tao, sila ay dapat din proteksyonan. Hindi lang yung biktima, kundi yung yung suspect. Kasi tao din sila. Hindi po ba? Okay. Pangalawa, to hold accountable is not necessarily to convict. If that were so, then every accusation would be presumed to be true. A position contrary to all the dictates of procedural fairness, that one who is accused is presumed innocent until proven guilty. Hindi po yan basta-basta nilalabas ng simbahan pagdating sa usaping pangmomolestya ng kaparian kapag hindi pa po yan nasesentensyahan. Kapag ang isang pare ay gumawa ng isang eskandalo pagdating sa sexualidad o sa panghaharas o sa pangmamanyak o papatas na ako sa sulpot sa mga manyakis na pare ng simbahang Katoliko. Hindi na magpaka-practical na tayo, 'di ba? May mga ganyan naman talaga sa atin. Hindi yan pwedeng i-publish agad. O sabihin agad ng ating simbahan na, oy, itong paring to, manyakis to. Hindi pwede. Alam nyo kung bakit? Kasi wala pang sentensya. Ilalabas ng simbahan yan sa atin dito sa Pilipinas kapag na-prove na ang paring to ay guilty. Wala naman tinatago sa atin ng simbahan eh. At bukas ang simbahan sa atin sa mga ganitong klaseng usapin. Pero hanggat hindi pa napuprove na guilty ang pare, bakit naman sasabihin ng simbahan na ang paring to ng gahasa, ang paring to ng manyak? Eh hindi naman siya guilty pa. Kapag na-guilty ang pare, sa isang gayitong klaseng usapin, ikinakalat sa simbahan yan at sasabihin itong paring to ay excommunicated. Bakit? Bakit kailangan ikalat? Ilalabas ng CBCP yan. Bakit? Para maging aware, hindi lang tayo, kundi yung kapwa kaparian na ang kapatid nilang pari ay nagkaroon ng kaso at guilty. At saka yan, ilalabas ng simbahan. Hindi tayo pwede na dahil may narinig tayong sinabi ng isang halimbawa minor de edad na minanyak ako ng pare, hinipuan ako. Eh paano kung nagsisinungaling? Ang daming sinungaling ngayon. Hindi naman pala talaga minanyak. Sinabi lang ng bata, minanyak ako. O, hindi ba? Kay Father Richmond Nilo, may lumabas na ng manyak daw si Father Richmond Nilo ng sakristan. Guilty ba? May nagpatunay ba na totoo yon? Hindi. Pero ano yung lumalabas? Ano yung lumalabas doon sa, kung bakit, doon sa issue ni Father Richmond Nilo doon sa sakristan? Nalaman ni Father Richmond Nilo na yung sakristan ay bakla. Bakla yung sakristan. Ngayon tong sakristang bakla na ito, nalaman ni Father Richmond Nilo na nanghaharas siya ng kapwa sakristan. Nagsumbong yung sakristan na hinaras ng kapwa sakristan kay Father Richmond Nilo. Kaya to si Father Richmond Nilo, aalisin yung sakristan. Ngayon, itong sakristan na to may tsuhin na INC ni Manalo, isang scan, yan ang istorya yan ha, sasabihin ko na, isang scan, nagsumbong doon. Kasi pumutok yung issue na yan eh. Syempre nakakahiya nga naman, isa kang sakristan, tas bakla ka, tapos nangaharas-haras ka ng kapwa sakristan mo, sumusubo-subo ka doon.
Ngayon, yung pumutok yan, nagalit yung yung tiyuhin. Kaya, sa totoo lang, hindi yung mismong INC na iglesia, yung yung sangkot kay Father Nilo, kundi yung tiyuhin na scan. Kaya si Father Nilo nabarel sa loob ng simbahan. Ang involved talaga dyan, yung baklang sakristan. Anong ginawa nila? Naglabas sila ng pekeng balita na si Father Nilo daw nang mamanyak ng ng sakristan. Si Father Nilo, lalaking lalaki. Paano mangmamanyak ng sakristan? Maaamoy ko yan dahil bakla ako. Alam ko kung bakla ang kausap ko. Alam ko kung bakla kaharap ko. Yan ang kaso dyan. Pero tignan mo, kahit na binabato nila si Father Richmond Nilo na sinasabi nila ng mamanyak ng sakristan, pinablish ba ng CBCP? Na yung pari nyo sa Nueva Ecija, nang mamanyak ng sakristan to, hindi pinablish yan. Bakit? Hindi naman kasi siya guilty. Kasi kung yung bawat chismis sa mga kaparian natin, paniniwalaan natin agad-agad na hindi naman natin alam kung totoo o hindi, kawawa naman yung mga nahuhusgahan. Kaya yung ating simbahan pumapatas. Nagiging patas hindi dahil sa pare, kundi dahil tao yun. Tao pa din ang pare na dapat natin isiksik sa mga kokote natin. Pare, oo. Isa sa may mataas na posisyon sa ating simbahan pag pari ka. Pero lagi rin natin itataktak sa kokote natin, tao pa rin yon. May mga kahinaan pa rin yan. Kung ano nararamdaman nyo, nararamdaman din niya. May libog ka, may libog ang pare. Sinungaling ka, may paring nagsisinungaling. Magnanakaw ka, may paring magnanakaw. Totoo yan, bakit? Pare-pareho lang tayong tao. Ang pinagkaiba lang ng pari sa atin, meron silang katungkulang mabigat sa simbahang Katolika. Pero bukod doon, wala na. Tao tayo lahat. Kaya kung ano ang nararamdaman natin, kung ano man ang mga nagagawa nating kasalanan, maaaring nagagawa din ng ating mga kaparian kasi hindi naman din sila perpekto. Hindi rin naman tayo perpekto. Tama ba? Tama, di ba? Kailangan maging bukas ang utak natin pagdating sa pagtingin sa mga kaparian natin. Okay. Pangatlo, if the courts of the Republic have hardly convicted any priest, it is because the Constitution has exacting standards for conviction. Proof beyond reasonable doubt, and this holds true for all who are charged with crime. If courts acquit or dismiss cases against priests, then it is because the courts find that the evidence adduced does not measure up to the standard of proof beyond reasonable doubt. Ang ating mga pare na inaakusahan, usually ng mga sulpot, na pinagtatakpan ng simbahan, kapag ang korte po ay sinabi sa isang pare na hindi siya guilty, hindi po natin kasalanan yon. Ang nagpapakulong po sa kriminal ay ang gobyerno. Teka lang po Okay. Kung ang isang pare ay hindi nakulong, pero na-eskandalo, no? At nalaman natin, nasabi dyan sa balita, pero hindi nakulong. Ang sinasabi kasi ng sulpot is, pinagtatakpan lang daw natin ang totoo. Mali po yan. Kapag ang isang pare ay hindi nakulong, yan ay sentensya na ng gobyerno. Labas na po ang simbahan dyan. Bakit may mga pare na sasangkot sa ganitong eskandalo pero napuprove na hindi sila guilty? Dahil ang mga ebidensya ay hindi sapat para patawan ng hatol ang isang pare. Batas na po ng tao ang naglilitis dyan. Labas na ang simbahan. Kaya kapag may mga pare na sinasabi sa atin na
hindi guilty yung paring to, maniwala tayo doon. Dahil yon ay naiproseso sa batas ng ating gobyerno. Ibig sabihin, hindi totoo. Fake news yon. No? Nagkakaintindihan po tayo ha. Kaya hindi po yan pinagtatakpan ng mga obispo dito sa Pilipinas. Okay. Kaapat, bishops here in the Philippines, o kahit saang lugar pa ng mundo to ha, bishops, katolikong obispo, do not allow media to investigate cases against priests. I repeat, bishops do not allow media to investigate cases against priests. Why? First, because media is not empowered to investigate priests. Second, because against adverse and biased media exposure. There is no appeal or remedy. Third, because media is accountable to none in its reportage and coverage. And when the courts dismiss the charges against a priest, how does he redeem himself after all the shaming and the humiliation he received at the hands of the media? Ang ating simbahan, lalo na ang mga obispo dito sa simbahang Katolika, hindi natin pinaghihintulutan na ang mga reporter ang siyang mag-imbestiga sa kaso ng isang paring nasangkot sa eskandalo. Bakit? Dahil unang-una, ang mga media, ang kanilang concentration is ang mga tao, panoorin sila. At dahil yun ang concentration ng media ay mga tao para umani sila ng maraming viewers, hindi magiging patas ang paghahayag ng kanilang balita. Maaari na ang maging pamamaraan ng paglalatag ng balita ng isang media o ng isang reporter ay para sa kanilang kapakanan lang. Wala na silang pakialam kung masisira ang pare. Kaya hindi yan ina-allow ng ating simbahan. Ikalawa, wala silang karapatang mag-investigate sa mga pare o sa mga bishops na nasasangkot sa isang eskandalo kasi wala silang kinalaman sa simbahan. Ano ba koneksyon ng media sa simbahan? Hiwalay din yan, di ba? So, wala silang karapatan na mag-usisa kung ano yung naging kaso ng ating kaparian. At ikatlo, kapag ang isang reporter kasi naglabas ng isang balita at nagkamali sila ng pamamalita, maibabalik pa ba nila yung damage na nagawa nila sa pare? Yung panguhusga ng mga tao sa pare pero hindi naman pala totoo? Maibabalik pa ba nila yung sakit, yung pamamahiya nila? Paano nila yon gagamutin? Nangyari na. Kaya nga may tinatawag tayong the damage is done. Kaya pagdating sa media, laging humihiwalay ang simbahan dyan. Kasi ang media o ang pamamalita, hindi po lahat ng nakikita nating sa balita ay totoo. At isa yan, di ba, sa naging kaso ng ABS-CBN sa panahon ni Rodrigo Duterte kung bakit sila napasara. Dahil daw sa maling pamamalita. Kaya hindi pwede na ang media ang mag-imbestiga sa ating mga kaparian. Kaya kapag meron tayong nababalitaan, na binabalita ng media na ang pari ng Katoliko ganito, ang pari ng Katoliko ganyan, i-check nyo muna kung totoo. Dahil ang goal ng mga reporter ay kumuha ng mga manonood, no? Kumuha ng maraming manonood para sa ratings. Kaya kahit mali-mali na ang balita, basta alam nilang kakagatin niya ng tao, go lang. Kaya mag-iingat din tayo, no, sa pakikinig sa mga balita, lalo na sa telebisyon, sa mga radyo. Alamin din natin kung legit. Kasi marami pong mga reporter na ganyan ang taktika. Gagawa na lang sila ng sarili nilang scoop para tumaas ang kanilang mga ratings.
Kaya hindi yan ina-allow ng ating simbahan na tawag nito, hindi ina-allow ng ating simbahan na makialam ang mga reporter. Gets po? Okay, dito tayo. Ikalima, the group demands public accountability and says the accountability that is not public is not accountability at all. What it wishes is sensationalism. The opportunity to wreck the credibility of the clergy and of the church. There is accountability when a person who is charged with an offense is held accountable whether it is publicized or not. Ang ating mga pare, ang ating mga obispo, kung ano man ang kanilang nagawang krimen, yan ay sinasabi ng ating simbahan. Pampubliko man o hindi. Ibinabalita yan sa atin na may pari na naman pong nasangkot sa eskandalo at ng molestya. Hindi po naglilihim sa atin ang simbahan. Bakit? Dahil unang-una, ang batas ng ating simbahan, huwag kang sinungaling. Diba? Huwag kang magsisinungaling. Bakit naman nila itatago ang isang katotohanan kung yun naman talaga yung nangyari? Pero bago yan sabihin, sa ating mga tao, kinakausap muna nila yung pare. Kasi wala naman talagang choice ang simbahan eh. Kapag nakagawa talaga ng eskandalo ang isang pare, kailangan po yan malaman ng bawat parokya. Hindi po pwedeng hindi malaman ng pare yan sa buong Pilipinas kasi pinaparaalam yan ng CBCP. We all know na ang CBCP, ang umahawak niyan puro pare. Kaya lahat ng pare from Luzon, Visayas, Mindanao, alam yan. At kapag alam yan, yung ibang mga pare, sinasabi yan sa homily. Maaring sinasabi yan sa misa na, meron po tayong isang pare na nasangkot sa isang skandalo, ipagdasal po natin siya. Ipagdasal nyo kaming mga pare dahil kami mahina at tao lang din kami. Laging nag-a-ask ang mga pare natin ng panalangin. Kaya hindi nila pwedeng sabihin ng Amerika na tinatago ng mga obispo sa Pilipinas yung mga nagagawang eskandalo ng mga kaparian kasi binibilad yan, kailangan yan malaman. Hindi lang natin, kundi ng simbahan mismo ng mga parokya. Para magkaroon sila ng awareness na, tong pari nyo, hindi na to pwede magmisa, baka ma-invite nyo pa. Ano to, proven guilty to, nang haras to. Meron tong kasong pangmomolestya, baka ma-invite nyo na guest priest ha, hindi na to pare. Kaya malalaman talaga natin, may choice ba simbahan? Wala. Paano itatago yan ng mga bishops dito sa Pilipinas yung mga eskandalo ng mga pare? Kailangan nga yang sabihin. At kailangan din nating malaman. Bakit? Para kung sakaling makita natin yung paring yon na nagmisa sa ibang lugar, maire-report natin sa simbahan. Paano natin mare-report kung hindi natin alam? Kasi syempre, pwedeng isipin ng ating simbahan dahil tiniwalag na siya sa simbahan sa pagkapare. Kasi nga may kasong pangmomolestya, mamaya gamitin ng simbahan, magmisa sa iba, pagkakitaan pa. Kaya ang ginagawa ng simbahan, ipinapaalam yan sa atin. Bakit? Para kung sakali mang magmisa yan sa mga lugar natin, maire-report natin sa simbahan. Kaya hindi yan pwedeng itago. Ano sinasabi ng Amerika na tinatago ng obispo? Hindi nagtatago ng lihim sa atin ng mga bishops dito. Okay, panghuli. What the group fails to mention is that so many charges against priests that were sensationalized and that were made headlines have been dismissed, showing that many allegations are fabricated and unfounded and really meant to ruin the reputation of the Catholic Church. So, ang pinakahuling mensahe sa atin ni Father Ranchilio Aquino. Ang pinakahuling mensahe sa atin ni Father, hindi siya agad-agad pinapublicize at hindi binibigyan ng karapatan ng simbahan ang mga media na panghimasukan ang ating mga kaparian kasi may mga tao na hindi katoliko na reporter na ang gusto lang nilang ibalita isirain ang ating simbahan. Katulad ni Kuya Kim Atienza. Diba? Anong sabi ni Kim Atienza? Na hindi raw December 25 ang birthday ni Christ.
Ang Pasko daw natin ay Pasko ng pagano. Sinabi yan in telecast, live television ni Kim Atienza. Yung 'di ba mahilig si Kim Atienza sa mga history? Nagsasabi siya, alam nyo ba na ang ganito, ganyan, 'di ba? Mahilig siya sa ganon. So nagkaroon ng isang panayam si Kim Atienza na inatake ang ating simbahan. Dahil ano si Kim Atienza? Born again. Born again si Kim Atienza, di ba? Ano ang sabi niya? Na ang Pasko ng Katoliko ay pagano. Yun yung sinasabi ng ating simbahan na walang karapatang makialam ang mga media pagdating sa mga aligasyon sa ating pare dahil hindi lahat po ng reporter ay Katoliko. Pwede silang gumawa ng sarili nilang content para lang tumaas ang ratings nila at para na rin dun sa kinaaaniban nilang iglesia. Kaya ang ating mga pare ay hindi po yan basta-basta nilalabas ng CBCP na, oy, pari sa Nueva Ecija ng molestya, pari sa Pampanga may kasong panggagahasa, pari sa Maynila, rapist. Hindi po yan agad-agad nilalabas hanggat hindi po napuprove na guilty. At kahit na umaandar ang kaso, hanggat ang isang pare ay hindi guilty sa mata ng gobyerno, sa batas ng tao, siya ay mananatili sa pagkapari. Hindi po tayo pwedeng mag-judge dahil lang sa sinabi ng mas maraming tao. Tayo sa Pilipinas, tayo ay may mga hukom. Tayo ay may mga tagahatol. Sa simbahan man o sa ating gobyerno. At ang may boses lamang na humatol sa isang taong nasangkot sa isang krimen o eskandalo ay yung tagahatol sa isang bansa. Kaya hanggat ang isang pare ay hindi nasasabing ito ay guilty, siya ay mananatiling inosente sa ayaw at sa gusto natin. Kahit na ito ang paniniwala natin sa isang pare, ganito tong paring to, hanggat hindi siya guilty sa batas ng tao, siya ay mananatiling inosente. At pag inosente ang isang pare, kahit batikusin ang batikusin na ganito ang pari nyo, hanggat siya ay hindi guilty, mananatili siya sa pagiging pare. At diyan inilalabas ng simbahan ang mga reporter. Kaya yung sinasabi nila na pinagtatakpan ng mga obispo sa Pilipinas ang mga nagiging kaso ng mga pare pagdating sa pangmomolestya, hindi po yan pinagtatakpan. Hindi pa po kasi napapatunayan na sila ay guilty. May mga pari tayo na nasa proseso ng paglilitis. Pero hanggat hindi po sinasabi ng ating batas dito sa Pilipinas na sila ay guilty, sila ay mananatiling pari. Yun ang hindi maintindihan ng Amerika. Kasi ang iniisip ng Amerika sa mga pare at obispo dito sa Pilipinas, bakit nagmimisa ang isang pare na kinasuhan? Bakit nagpapatuloy sa pagiging obispo ang isang obispo na sinampahan ng kaso? Bakit nga ba? Kasi hindi pa sila napuprove na guilty. Mawawala ang pagiging obispo o ang pagiging pari ng isang pari kapag napatunayan na sila ay guilty. At saka yan, ibabalita sa atin. Pag binalita na yan, naglabas na ng statement ang CBCP patungkol sa naging hatol sa isang pari at napatunayan na siya ay guilty, at saka yan ibabalita ng mga reporter. Hindi pwedeng magbalita ang mga reporter na patungkol sa ating mga pare nang hindi sumasangguni sa simbahan. Pwede silang kasuhan. Pwede silang kasuhan dahil ang mga pare saklaw ng ating simbahan. Labas ang gobyerno dyan. Kaya pag pinakailaman ng mga reporter ang ating kaparian at ito ay tinelecast nationwide, makakasuhan sila. Ang pwede lamang nilang itelecast live patungkol sa mga ganitong eskandalo ay yung mga sulpot na ministro. Mga sulpot
na protestante. Bakit? Dahil ang mga protestanteng ito ay nasa ilalim ng Security and Exchange Commission. Kaya kung napapansin nyo, kadalasan sa nasasangkot sa pangmomolestya ay mga sulpot kasi saklaw sila ng gobyerno. Pero tayo kasi, ang ating simbahan ay hindi pwedeng pakialaman ng gobyerno. Hiwalay tayo sa kanila. At dahil yan ay mga pare, yan ay pagmamay-ari ng simbahan at hindi gobyerno. Kaya bago magbalita ang mga media patungkol sa ating mga kaparian, ang unang nagbabalita niyan, CBCP. Kapag nilabas na yan ng CBCP, at saka palang pwedeng magsalita ang mga reporter. Kasi ibig sabihin na patunayang guilty ang isang pare. Pero may mga pari tayo na hindi tinolerate din ng ating simbahan. 'Di ba merong pare na tinatawag na singing priest, taga Pampanga, na yung kanyang ex-girlfriend, nahuli sila ng kanyang asawa na may relasyon. At maraming beses na may nangyayari sa kanila. Tinolerate ba ng simbahan yan? Hindi. Anong ginawa ng simbahan? Guilty ka, may kaso kang adultery, ipakulong. Tinanggal sa pagkapare, ipinamalita ng CBCP sa buong Pilipinas na parokya na may pare po tayong tinanggal sa pagkapare. At dahil siya ay napatunayang guilty. Naka-video pa yon. Tinolerate? Hindi. Kasi, yung mga katibayan doon sa pare na may babae ay mabigat. Ibig sabihin, hindi mo siya pwedeng pamalian. Totoo. Kasi may CCTV doon, naglagay ng camera doon sa kung saan pumasok ng hotel yung pari na to at nag-sex sila nung ex-girlfriend niya. May kuha sila nun. Paano niya pahihindian yun? Nakita yung mukha niya doon. Di ba may kasex siyang babae yung ex-girlfriend niya? Yung ex-girlfriend niya may asawa at anak. Kasal pa. At yung pari pa na yon yung nagkasal sa kanila. Hindi siya makakalusot. Hindi niya pwedeng sabihin, no, hindi ako yan, hindi ako yan. May preba. Kaya nung itong mga evidence na ito, kaya itong mga evidence na ito, nung pinakita din yan sa CBCP, hindi nila pwedeng, hindi na sila pwede pang mag-defense. Kumbaga, wala na talagang choice para i-defend yung pare. Kasi yung mga evidence po is napaka-valid. Natanggal siya sa pagkapare. Ibinalita. 'Di ba? At alam naman natin, hindi po tayo nagtatago ng eskandalo. Sadyang may proseso ang ating simbahan pagdating sa mga ganitong kaso kung paano sasabihin sa publiko. May pamamaraan ng CBCP sa Pilipinas kung paano ilalabas o ipamamalita yung mga nagagawa ng ating kaparian. Kasi syempre, kahit sabihin nating nagkakamali ang mga pari natin, pinoprotektahan pa rin ng ating mga kaparian ang ating simbahan. Kasi hindi naman lahat ng tao ay open-minded. Hindi naman lahat ng tao maiintindihan yan eh. Na baka maging kosto ng division dito sa ating simbahan sa Pilipinas. Hanggat maaari, tinitignan pa rin ng ating simbahan yung maaaring maging bunga o maaaring maging reflection ng bawat iskandalong nagagawa ng pare. Kaya yung mga pari na yan, nagkakaroon yan ng mga meeting. Pinagsasabihan yan ng mga obispo, napapagalitan din sila. At binibigyan din sa kanila yung mga ganyang usapin pagdating sa pangmomolestya. Hindi po nakakaligtas ang mga pari natin sa mga mas mataas sa kanila. Talagang pinagdidikdikan yan. At hindi naman din natin yan pwedeng i-deny. Kasi totoo. Totoo naman po yan. Pero, yung bigyan tayo ng akusasyon na itinatago ng mga obispo sa Pilipinas, yung mga eskandalo na nagagawa ng pare, hindi po yan totoo. Ipinamamalita po yan sa atin kasi karapatan din nating malaman yon bilang kaanib ng simbahang Katolika. Kaya lang po, like what I've said,
May sariling proseso po ang ating simbahan pagdating sa mga ganyang usapin. Pagdating sa usaping legal, pinag-uusapan yan ng mga abogadong pari dito sa Pilipinas. Sila yung nag-uusap-usap kung paano nila i-handle yung ganitong sitwasyon. Pero hindi po kasi pwede ang simbahan natin buga lang ng buge. Ang simbahan natin bago yan magbuga, pinag-iisipan ng maigi yan. At hindi basta-basta yung mga pare na nag-uusap-usap pagdating sa ganyang usapin. Kaya wag nating pangunahan. Wag nating pangunahan na meron tayong mabalitaan sa mga protestante, sa mga sulpot, pari nyo ganito, pari nyo ganyan. Wag natin pangunahan ang ating simbahan. Ang lahat ng ibinabalita sa atin ng ating simbahan, yan ay totoo at walang tinatago. Pero may dahilan kung bakit hindi lahat na e-expose sa atin kasi nasa proseso pa yan ng paglilitis. Hindi po pwedeng magbigay ng balita o pamamalita ang CBCP sa atin na ang isang pari ay sangkot sa isang eskandalo kung nasa paglilitis pa lang. Pero lagi naman nating inaasahan yan na kapag ang isang pari ay na-prove na guilty, sinasabi naman din sa atin yan. Di ba meron pa nga isa na kapwa Katoliko natin, nireklamo yung pare dahil sa apparition dyan sa Lipa ng Mediatrix ba yun, di ba? Sasampahan niya ng kaso, nilihim ba ng simbahan? Hindi. Sinabi pa din sa atin, kahit na pwedeng isipin ng mga sulpot na Katoliko sa Katoliko naglalabanan, kaanib at pare nilabanan, sinampahan ng kaso, hindi yan ililihim. Kasi totoo po yun na nangyari. Kaya lang, yung mga pare na sangkot, maaaring may mga ngayon, di natin alam, na may mga paring nasa on process ang paglilitis, hindi pa po yan pwedeng husgahan. Mahuhusgahan lang natin ang isang pare kapag guilty sa batas ng tao. But as long as hindi po napapatunayan sa bansang Pilipinas na ang paring yon ay nakagawa mismo ng eskandalo, hindi napapatunayan na siya ay guilty, siya ay mananatiling inosente. At dahil siya ay mananatiling inosente, ang kanyang pagkapare at ang kanyang pagkaobispo ay mananatili. Maaalis lamang po yan kapag siya ay naging guilty. Matatanggal siya sa pagkapare or pwede din po siyang ma-ex-komunikado o pagkatiwalag sa ating simbahan. At ang mga desisyon na yan ay nasa kamay ng ating CBCP. Malinaw po ba? Malinaw? Okay. Dito na tayo sa mga sulpot, no? May nakita akong video ng sulpot, no? At hindi ko siya kilala actually, pero nagpapasalamat ako sa mga kapanalig natin na isinend po sa akin yung content niya. No, isinend sa akin. Well, sa akin naman po, wala naman pong masama kung gawin nyo akong content. Wala namang masama kung gamitin nyo yung pangalan ko kung gamitin nyo yung mga videos ko, at kung yan naman ay makakatulong sa inyo para magkapera kayo, wala pong masama. Pero sana naman po, sa mga sulpot dito, gamitin nyo sana yan sa kapakanan ng inyong iglesia, hindi sa kapakanan para lang sa pangalan nyo. Kasi, kung gagamitin nyo yan sa kapakanan ng para lang sumikat yung Facebook nyo, mapipikon talaga kayo. Kasi, eto po yung nakakatawa dun Ano ba pangalan nun, Jeremy Jude? Ano ba pangalan? Pumasok ka nga dito sa live. Anong pangalan nun? Yung nag-content sa akin? Sino ba yun? Yung De Ocampo yung apelido? Ano bang pangalan nun? Teka lang, basahin natin yung ano. Ano ba pangalan nun yung nag-video sa akin? Ayun, si Jake De Ocampo Navarrete. So, kinontent niya ako. So, gumawa siya ng video gamit yung video ko. Ikaw na nga yung gumamit ng video ko, ikaw pa nagbanta sa akin. Hindi po ba? Pinagbantaan niya pa ako. Bilang na yung mga araw ko. Unang-una, hindi ko po kasalanan kung maraming Katoliko ang nag-react
doon sa ginawa mong video sa akin. Kasi bago mo ko dapat ginawa ng content, kinilala mo muna ako kung sino ako. Kung ano ako bilang isang Katoliko. Pangalawa, kapag gagawa ka ng content sa isang Katoliko, lalo na't ikaw ay magpapamali o mag-i-stand kang negative, lagi kang mag-e-expect ng bashers. Kasi hindi lang yung ako yung binabash mo, pati yung aming aral. Kasi yung kinontent mo dun sa video ko, aral namin yon. Ako, pinagtatanggol ako ng mga CFD, ng mga Katoliko, hindi dahil ako si Sanrio, kundi yung dala-dala kong aral. Yung aral na pinaninindigan ko, yun yung pinaglalaban ng mga kapanalig ko pagdating sa akin. Yung ginawan mo ko ng video, aral namin yun eh. Aral namin yun. Ngayon, nag-content ka. Siyempre, sa Facebook po natin ngayon, alam naman natin na yung mga protestante dito ay nag-active na sa TikTok. So, siyempre, para rin sa ating mga Katoliko na ubus na sulpot sa Facebook, halos, may nag-content ng ganyang video. Siyempre, exciting sa atin yan. Talaga ba? Diba? Ganunan lahat. Os talaga? Diba? Ganunan lahat sa atin. Nagko-content siya sa akin. Tapos, nung pinasok siya ng maraming Katoliko, sinabihan ba naman ako bilang naro yung mga araw ko, ikaw na nga ang gumamit ng video ko, ikaw pa galit. Hindi po ba? Ikaw ang kumuha ng video ko at ginawa mo kong content, ikaw pa galit. Parang baliktad naman ata, hindi ba't ako dapat ang magalit? Pero ganun pa man, inintindi pa rin kita at magpasalamat ka sa akin. Yung tinignan ko yung mga videos mo ni Jake D. Ocampo Navarrete, siya yung nag-content sa akin eh. Yung tinignan ko yung mga videos niya, bago ka magkaroon ng 1,000 views sa mga reels mo, umaabot siya ng linggo at ng buwan. Hindi ka ba hindi ka man lang nag-thank you sa akin? Kagabi mo lang ako pinost? Halos 2,000 na yung views mo. Ayaw mo nun? Isa ako sa pinakamataas na views na kinontent mo. Dapat nga mag-thank you ka sa akin eh. 'Di ba? At kung pinagkakakitaan mo man yan, yung ganyan, yung mga reels, kasi pwede naman tayong kumita talaga sa FB, tulong ko na lang sa'yo yan. Pero sana, kung meron kang babanggain na mga Katoliko, dyan sa comment, dyan sa reels mo, wag mong pagbabantaan. Huwag mong tatakutin kasi sanay na kami dyan. Kumbaga ikaw, kung baguhan ka, batikan na kami sa ganyan, sa pagbabanta na yan. Marami ng mga Katoliko ang pinagbabantaan ng mga iglot. Open na kami sa ganyan. Pero sana, dahil ikaw ay sumasalungat sa aral ng hindi mo kapanalig, mag-expect ka na papasukin yan ng mga sasalungat din sa'yo. I-expect mo yun. Kumbaga, kunyari, sinabihan mo yung mga Katoliko, pagano, halimbawa, anong gusto mong gawin naming mga Katoliko? Titigan ka namin, mag-beautiful eyes? Ganun-ganun kami? Magpakit pa? Di ba hindi? Siyempre, papasukin yan ng mga Katoliko. Pag pinasok yan ng mga Katoliko, magre-react sila. Kaya, wag kang mag-expect ng I love you, thank you. Nilalait mo yung aming simbahan, salamat. Alam mo, gumanon pa kami. 'Di ba? At kilalanin mo yung iko-content mo. Ako kasi ganun ako eh. Bago kayo mag-content, yung mga nagva-vlog dito, mga nagla-live, bago kayo mag-content, titignan nyo muna yung tao. Kakayanin ko ba to? Kasi, baka tong taong to, baka pag pinamalian ko to, sugudin ako ng mga followers nito, baka hindi ko kayanin. Huwag tayo basta-basta sugod lang ng sugod. Kapag ikaw ay gagawa ng isang bagay para tumindig sa iyong simbahan, titignan mo muna yung magiging epekto sa'yo. Na, pag inatake ko ba to, kakayanin ko kaya yung pressure? Kasi ganun ako eh, katulad nung, di ba, nagla-live naman ako patungkol sa mga aral ng iglot, ng mga born again, pinag-iisipan ko yan, kaya ko ba to? Siyempre, tatanungin mo muna yung sarili mo. Kaya ko naman lumaban sa iglot. Di ba? Live debater naman ako sa born again. O kapag may nagsabi sa akin, oy, Sanrio, ang kapal ng pagmumukha mo, mali ang pinagsasabi mo. Pwede ko naman siyang hamunin. Tara, live debate tayo. Kaya kitang labanan. Pero kapag gagawin mong content ang isang tao
at sa tingin mo hindi mo kayang gawin, huwag kang kagat ng kagat. Kasi ang sabi niya dun sa live, may nagbigay daw sa kanyang anonymous na wala daw muka, which is INC. Pero ang binabanggit niya, si Alpha. Si Alpha po, yung video na nandoon, yun ay live ko. Bakit ganun yung presentations ko? Talagang gigil na gigil. Kasi pumasok po yan si Alpha sa live ko. Ako ay nagtuturo niya patungkol sa Bible. Ngayon pumasok si Alpha doon sa live ko. Nung pumasok siya, sinasagot ko siya doon sa comment section. Kaya nagbabanggit ako ng pangalan. Kaya ganun ako ka-fierce kasi nagpapalitan kami ng dialogo. Siya sa written, ako sa live. Sinasagot ko siya. Ngayon, sabi niya, may nagbigay daw sa kanyang anonymous, hindi ako naniniwala. Yung video na yon na kinontent niya, matagal na yun. Matagal ng video yun, bakit sa ngayon lang nakarating? Sinend sa kanya ni Alpha ng INC na which is dapat yung idedemanda ni Hamsky Ray. Si Alpha ng INC, yan din ay pinablatter ko dito sa barangay namin. Nakablatter yan dito sa amin. At pinablatter din yan ni Hamsky Ray. Dapat niya magsasampa pa si Hamsky Ray ng kaso dyan sa NBI. Hindi lang natuloy yung pagsasampa ko din ng kaso dyan kay Alpha ng INC kasi pinagsabihan ako ng tito ko na wag kong ituloy kasi baka mamaya masaling ko din yung mga bigati na INC may mangyari sa buhay ko. Kaya hindi ko po yan tinuloy. Ang ginawa ko, pinablatter ko na lang. Nakablatter po yan dito. Kaya yung pumasok yan dun sa live ko, gigil na gigil ako kasi ang dami po niyang ginawa sa akin na pamemersonal. Pinagnanakaw niya yung mga videos ko, tapos binabo yung mukha ko. Ganon din ang ginawa niya kay Hamsky Ray. Tapos nagkakalat siya sa mga CFD ng mga fake news. Kaya dahil sa nung time na yon, yung kapanalig ng iglot na si Alpha, nakuha namin yung picture niyan Pinost namin yan dati. Kaya nung time na pumasok siya, ang nasa utak ko noon, igaganti ko lahat ng CFD binastos mo. Yun talaga yung nararamdaman ko. Kasi hindi lang ako yung mga kilalang CFD na alam kong mabubuti namang tao, binastos-bastos niya. Winalangyawa lang yan ng Alpha na yan. Kaya nung time naman na ako ay nagla-live, that time, pinasok ako ng maraming iglot. Isa siya sa nakita ko. Kaya yung nakita ko siya dito, nagko-comment yung kapanalig ng INC na yan, na si Alpha, sinamantala ko. Kasi alam ko, pagtapos ng live na yan, hindi na yan papasok dito sa Hindi na yan papasok dito sa live ko kasi alam kong matotrauma yan. Kaya ganon katindi yung boses ko na ang nararamdaman ko, gusto kong igante yung mga CFD binastos neto, yung mga katolikong may edad na winalangya ng taong to, yung mga katolikong babae na binastos ng taong to, gusto ko kayong ipaghigante. Kaya nung nakita ko yung pangalan niya, doon ko binuhos lahat ng powers ko. Kaya di ba yung naka-edit doon na video ko, laban na laban, kasi pinagtatanggol ko yung mga katoliko noon. Kaya bago siya magsabi na ano raw pinuputok ng butchi ko, ay nasabi niya, yung mga pinagpuputok ng butchi nito ni Sanrio, ano rin na pinuputok ng butchi niya sa video ko, hindi naman siya kausap ko. Hindi ba? Magre-react siya dun sa video ko, hindi naman siya kausap ko. Mag-react siya kung siya yung kausap ko, pangalawa, hindi ko naman siya kilala. Nagulat na nga lang ako, bakit content na naman ako nito? Well, sanay na naman din ako na kino-content, mapakatoliko o mapasulpot. Pero ako kasi bilang isang katoliko, kahit na may mga pagkakataon na minsan nilalabanan ko din yung kapwa katoliko ko, hindi ako pumapayag na may mga katoliko na binabastos ng sulpot, lalo na pag may edad, dyan ako gigil. Yung mga may edad, galit na galit ako dyan. Ayokong nakakakita ng mga kababaihan, lalo na pag may edad, na binabastos ng mga lalaking sulpot. Kaya isa yan sa dahilan kung bakit ako natitrigger laging mag-live. Na sinasabi nila, ikaw Sanrio, kung makapaglatag ka sa amin, namemersonal ka, bakit hindi ba sila namemersonal? Sa mga kababaihan ng CFD, sa mga babaeng katoliko, kay Father Darwin na lang kung paano nila bastusin. May gumawa pa ng
dami account ni Father Darwin nang hihingi ng GCash. O, pinost yan nila Kuya Wendell Talibong. O, be alert, may gumagamit ng picture ni Father Darwin. Imagine, nang hihingi ng pera. 'Di ba? Kaya nakakagalit. Kapag aral, aral lang. Huwag kang mamersonal. Magaling ka, 'di ba? Magaling ka. Kung talagang magaling ka, huwag kang mamersonal, lumabang ka ng patas. 'Yon ang magaling. Matalino ka, 'di ba? Bilang protestante ka. Aral namin 'to. Kami ang tunay na aral. Kami ang tatag ng Diyos. Yun naman pala, lumabang ka ng patas. Kasi ako, bilang isang Katoliko, ang aral natin, totoo. At kahit sino pang magsabi sa aking debate kami, lumalaban ako, wala akong inaatrasan. Wala akong inaatrasan, not unless na yung makakalaban ko, hindi kami patas. Halimbawa, medyo hilaw-hilaw pa siya sa pagiging protestant niya, hindi ko yan nilalabanan kasi hindi naman ako oportunista na lalaban ako sa hindi ko ka-level, lalaban ako, hindi ko naman sinasabing mababang uri siya, kumbaga, lalaban ako sa hindi pa ganon kahinog. Pero kung alam mong hinog na hinog ka na talaga dyan sa pagiging protestante mo, lumaban ka ng patas. Hindi yung magtatago kayo sa mga dummy account, tapos babastusin nyo yung mga Katoliko. 'Di ba? Ang pangit naman nun. Katulad nung may nagalit sa akin kunin ko yung opinion nyo. Nag-post ako na ang tagapamagitan ng INC ay hindi si Blessed Virgin Mary, kundi si Felix Manalo. Yes or no? Tama naman, di ba? Sino ba ang tagapamagitan ng ng INC sa Diyos? Di ba si Felix Manalo? Yun ang nila huling sugo Hindi naman si Blessed Virgin Mary. Ngayon, tinanong ako, Sandria, paano mo naman nalaman na tagapamagitan si Maria? May preba ka? May proof ka? Talaga? Si Maria, tagapamagitan? Okay, gagawin ko kung basic. Nung si Kristo ay nagkatawang tao, nung hindi pa siya umaakyat sa langit, hindi pa siya pinapako sa krus. Hindi ako sisitas ikikwento ko na lang. Nung si Kristo ay nagkatawang tao, nung hindi pa siya naku-crucified, nagkaroon ng kasalan sa Kana. Anong sabi ni Maria? Anak, nauubos na yung mga alak dyan sa sa kasal. Sabi niya, ang dami pang bisita, ubos na yung alak. Gumawa ka naman ng himala. Gawa ka naman ng alak. Anong sabi ni Christ? Babae, hindi pa ako ready. Hindi pa ako handa. Pero tumanggi ba? Hindi. O sige, maglabas kayo ng mga banyera dyan. O anong tawag doon sa lagayan ng tubig noon? Maglabas kayo. Anong ginawa ni Christ? Ginawang alak. Kung titignan natin ang logic, kahit hindi pa handa si Christ, hindi niya matanggihan yung nanay niya. To think, hindi pa siya napapako sa krus. 'Di ba? Hindi pa siya napapako sa krus at bata pa siya noon. Yun ang unang kanyang himala. Grabe naman to si Jeremy Jude, makabalon ka naman. Hindi yun balon. Alam ko banyera yata yung tawag doon Basta yung yung lagayan kasi tapyasan ba? Lagayan kasi ng tubig noon sa Judaism, kahoy siya, 'di ba? Na na ganon. 'Di ba sabi niya, "Oy babae, wag mo akong pangunahan, hindi ko pa oras, hindi ko pa panahon." 'Di ba? Pero ano ginawa ni Christ? Sumunod. Nakatanggi ba? Hindi. To think hindi pa siya nako-crucified. 'Yon ay pagpapakita na hindi kayang tanggihan ni Kristo si Maria. Hindi ba? Hindi siya nakatanggi na kahit hindi pa ako ready, si mama naman kasi hindi pa nga ako ready. Sige na nga, si mama Parang ganun kung sa millennial na term na, ma, ano ba yan? Di pa nga ready yung lola mo Sige na nga, kasi ang kulit-kulit Maaaring ang tagpong yun, kinulit siya ni Maria, di ba? Sige na naman anak, gumawa ka na ng himala, sige na, go muna yan, ang daming bisita, nakakahiya. Mapapahiya yung tsahin mo, pwedeng ganon. Siguro kinulit-kulit niya naman kasi, kaya tingnan mo, di ba, ang pagkakasabi niya may tigas, babae, wag mo akong pangunahan. Siguro,
Maaari na piko na si Christ. Ang kulit-kulit naman ni mama eh. Kainis eh. Sige na nga. Diba? Ganon din tayo. Kung bakit naging tagapamagitan natin si Mama Mary, kasi pwedeng halimbawa, Mama Mary, panalangin mo naman ako. Sana makapasa ako sa exam. Maaari na dahil si Maria at ang kanyang anak ay magkasama, dahil yan ay mag-ina, anak, humihingi ng panalangin si Cecil Pradel Magallanes. Sige na naman eh, ibigay mo na. To pa rin, anak naman, wag ganang ipagkaloob mo na yung wish niya. Yung ipinagdadasal niya sa'yo dahil sa akin niya to sinasabi, hindi mo naman siya pinakikinggan, hindi mo siya naririnig kasi wala siya sa state of grace. Sabihin natin, nasa mortal sin pa siya. Alam ko hindi kayo ang Panginoon, dahil hindi nyo naririnig ang daing ng mga hindi pa banal. O so ako na lang, anak, tignan mo, ibigay mo yung pinagdadasal ng taong to. Hindi ba? Ganon tayo. Kung bakit tayo nag-venerate hindi lang kay Mama Mary, kundi sa mga saints. Kasi kapag tayo ay nasa mortal sin, tayo ay wala sa state of grace, hindi tayo naririnig ng Diyos. Hindi tayo pinakikinggan ng Diyos dahil ang Diyos natin banal. Hindi yan nakikinig sa makasalanan. Kaya nga 'di ba sabi ni Christ, magpakabanal kayo dahil ako'y banal. You must be holy because I am holy. Ganon kaimportante yung pagiging banal. Kaya dahil sila ay mga banal, sila ay may direktang interactions sa ating Panginoon, sa ating Diyos. Kaya kapag tayo nagsasabi sa kanila, Mama Mary, pag mo naman, tagal dumating nung problemado ako sa pera, bigyan mo akong trabaho. Sila yung ngayon yung mamamagitan doon na, anak, lika nga dito anak, chika tayo. Ganon. Lika nga dito, usap tayo anak. Bigyan mo naman ng trabaho to, naaawa ako, lagi kaming nag-uusap. Lagi niya akong kinakausap, anak, nararamdaman ko yung taong to. Yung kanyang pinagdadaanan, pakinggan mo naman. Anak naman eh. O ano sasabihin ngayon ni Christ? Mama naman, sige na nga. Ganon. Kung pag-aaralan natin ang tagapamagitan pagdating kay Maria, ganon ang senaryo natin. Ngayon, sino ang mamamagitan sa Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo kay Cristo? Di ba yung huling sugo? Sino ba huling sugo nila? Si Felix Manalo. O sino ngayon ang mamamagitan kay Christ? Si Felix Manalo. Anghel yun, di ba? O, anghel siya. O siya pa huling sugo sa huling wakas. Hindi ko alam kung paano, mabubuhay ba siya ulit? O kung titignan nyo, o sino ngayon mamamagitan kay Christ? E di yung anghel. O, lilipad-lipad siya. Kik, 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 kik. Ik, 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 ik. Sasabihin niya, Kristo, Kristo. Hindi pala nila Diyos si Kristo. Sorry. Ama! Ama! Ako to, ang huling sugo, ang anghel mo! Asan ka ba naman, Ama? O, pasok kayo sa kapilya. Tingnan mo, Ama, nagsisigawan na yan, Pagbigyan muna. Baka ganun sa kanila. Baka ganun yung intercession sa kanila pagdating sa prayer. Kasi, kahit sa Biblia, kung tayo ay magbabasa ng Old Testament, ang pagdadaan ng panalangin, yan ay dumadaan sa mga punong saserdote. Diba dun kay Job, may 3 lalaki doon, diba? May 3 lalaki. Ano sabi ng 3 lalaki? Job, ipanalangin mo naman kami sa Diyos. Napatawarin ang aming mga kasalanan. Anong sabi ni Job? O sige, magdala kayo rito ng tupa o ng kambing. Ihahain natin yan, ipaghain mo kami, Job. Yun ang trabaho ng mga propeta noon, ng mga punong saserdote. Dumadaan. May tagapamagitan. Hindi sila kahit kailan, Judaism to hindi sila kahit kailan nag-direct to God na, Ama, sorry naman. Ama, patawad naman. Sorry naman.
Tao lang, hindi ganon. Ang mga Hudyo, sa panahon ng Ama, kapag sila ay nakikipag-usap sa Diyos o humihingi ng tawad sa Diyos, yan ay dapat munang dumaan sa mga saserdote. Bakit sa mga saserdote? Bakit sa mga punong saserdote? Dahil kakausapin ka lang ng Ama kapag matuwid ka. Pag hindi ka matuwid, hindi kayo pwedeng magtsikahan. Kaya hindi pa pwedeng sasabi ng born again, direct to God, direct to God. Hindi pa walang ganon. Ano pa lang to Old Testament. So, maghahanap ngayon tong mga taong to na, naku, nagkaroon ako ng kasalanan sa Ama. Yari. O ano kasalanan mo? Ninakaw ko yung pabo ni Kumare. Hindi ko natiis ang pabo. So ngayon, maghahanap ngayon sila. Kanino ako kukonsulta? Maghanap sila ngayon ng punong saserdote. Ngayon, itong punong saserdote na ito, magsasabi dun sa mga tao na, magdala kayo rito ng tupa, magdala kayo ng kambing o matabang baka. Pag-aalay ko kayo sa Panginoon, ako ang makikipag-usap sa Diyos para sa inyo. Para patawarin kayo. Doon pa lang sa prosesong yon, may namamagitan. Ganon din sa atin bilang mga Kristiyano. Hindi tayo pwedeng mag-direct to God kung ikaw ay nasa mortal sin. At kung noon, ang tagapamagitan ay saserdote upang tagapaghain, ngayon ang tagapamagitan natin ay mga pari natin. Sa pamamagitan ng kumpisal. Pero kung sa pamamagitan ng panalangin, dahil hindi naman tayo pwedeng mag-direct to God because we are not holy, tayo ay dadaan kay Blessed Virgin Mary. Siya ang mamamagitan. Bakit? Nanay yun. Diba? Nanay yun. Imagine niyo kung ikaw isa kang, lahat naman tayo naging anak. Ako bilang isang anak, ganoon din ako nanay ko. Uy, ano ba? Sige na, pumayag ka na. Ano ba? Sige na. Kasi, di ba, kulit-kulitin ako ni Maria. Kunyari, si Maria nanay ko. Di ba, hanggang sa di mo na lang matiis. Sige na, sige na, mama mo naman ako Papayag ka. Ganon din, kung lalagyan natin ng logic, yung ugnayan ni Christ kay Mary. Na, anak, yung dasal ni Fanny Estomo Bruan. Sige na naman, anak. Palambing ang mama. Ama. Ba? Diba? Ganon. E di ano sasabihin nung anak? Sige na nga, ma. Ganon. Hindi tayo pwedeng mag-direct. Ngayon, dito sa ni Felix Manalo. Sino ang tagapamagitan nila? Kapag sila ay nagkakasala, wala silang kumpisal Ang law ng Old Testament, hindi ka pwedeng mag-direct to God kapag ikaw ay hindi matuwid. Kailangan mong dumaan sa mga punong saserdote. Tayong mga Katoliko, pag tayo ay wala sa state of grace, hindi tayo pwedeng mag-direct to God. Direct to priest ka muna. Confess your sin, then pray. Or, kung walang priest at nasa state of mortal sin ka, we can pray. Through what? Through the intercession of the Blessed Virgin Mary. Sa mga INC, hindi sila pwedeng mag-direct, Ama, sorry na, patawad na. Pwede ba yon? Ama, ano ba yan? Patawad. Balot. Ama, balot. Pwede ba yung ganon? Hindi. Hindi nga ginawa sa panahon nila Moises yan Ni ang questionin mo ang ama, hindi pwede. Ang ginagawa ng mga taong matuwid, nagpapahid ng abo sa muka, sa buong katawan, ng balat ng kayong lino, gumugulong sa putik. Ganon ang process ng confession noon. Kapag ikaw ay magkukumpisal, ang ginagawa ng mga matutuwid, nagpapagulong-gulong sa putik yan, hindi naliligo, ang dumi-dumi nila, talagang hindi mo sila makikilala, bilang pagpapakita ng pagpapakababa nila.
paghingi nila ng tawad sa Ama. Wala tayong mababasa kahit dyan sa Old Testament na yung mga tao, pag sila ay hindi matuwid magdadirect to Ama ka, hindi yan pwede. At yung ano ko dun sa video ng INC na kaya daw hiwalay ang babae at lalaki pagdating sa pagsamba ng mga INC ay para daw sa kaayusan. Para daw at least, kapag may mga magjojowa daw, hindi raw sila madidistract sa pagsasamba. Mali. Ang aral ng INC, dahil ang kanilang kinikilalang Diyos ay ang Ama lang. Ama lang ang kinikilala nilang Diyos. Kapag ang INC tumatawag sa Ama, ibig sabihin niyan, ang kanilang mga aral at naging gawi sa paraan ng kanilang pagsamba ay kinuha sa panahon ng Ama. Kaya hindi sila Kristiyano. Kasi Ama lang ang tinatawag nila eh. If you are truly a Christian, dadaing ka kay Christ kasi Kristiyano ka. Ang dumadaing lang sa Ama ay mga Judaism, Hudyo. Ang kumikilalang ang Diyos ay ang Ama lang, mga Hudyo yan. Kaya ang mga iglot na to, ang mga INC ni Manalo, hindi kayo Kristiyano. Dahil kung aaralin nyo ang Kristiyano, ang Christianity, pag sinabing Christianity, yan ay isang relihiyon na kumikilala na si Kristo ay isang Diyos. Kapag ang kinikilala nyong Diyos ay ang Ama lang, hindi yan Kristiyano. Kayo ay Hudyo, Judaism. Yan ay panahon ng Old Testament. At yung paghihiwalay ng pagsamba nyo sa pagdating sa lalaki at sa babae, hindi yan dahil sa kaayusan. Yan ay pamamaraan ng pagsamba ng Judaism. Ang pagsamba noon sa Judaism, kapag may magaganap silang event dun sa Kabanang-Tipan, di ba? Nalimutan ko tawag dun eh. Nagtitipon-tipon lahat ng mga Israelita. Ang bandang baba, pinakaibaba, dun sa harapan ng Templong Tipanan na tinatawag. Templong Tipanan o yung Toldang Tipanan, Tolda. Yung harap ng Tolda na yon, dun sa baba, puro lalaki yan. Kailangan sila yung mas malapit doon sa pwesto ng Kabanang-Tipan. Yung bandang itaas, puro babae. Kaya kung napapansin nyo, yung kapilya nila, pa ganon. Diba, pataas? Tapos ang pinaka-sentro nun, diba sa INC, ang sentro nila, Abuluyan? Kabanang Abuluyan, hindi talaga dapat yan ang sentro. Ganon ang itsura. Pero ang sentro dapat doon, Kabanang-Tipan. Pero sa kanila, Abuluyan. Yung format pa lang nung kapilya nila, kung titignan ninyo, ano siya, pabilog. Yung nasa baba nun, sa pinakaharap ng Kabanang-Tipan, puro lalaki yan. Kasi ang mga lalaki, tinitignan niya na superior pagdating sa faith, sa gawaing simbahan dyan sa Judaism. Doon sa taas, puro babae. Hindi yan sa kaayusan. Diyan kinuha ni Felix Manalo yung pamamaraan nila ng pagsamba. Dahil ang kinikilala lang nilang Diyos ay ang Ama. Hindi ka pwedeng matawaging isang Kristiyano kung ang kinikilala mo lang Diyos, Ama lang. Pag sinabing Kristiyano ka, naniniwala kang Diyos si Kristo. You are followers of Christ kasi you believe that Christ is God. Kapag ang Ama lang ang pinaniniwalaan mong God, Judaism ka. Doon sila dapat sa Israel. At saka yung kaban ng Abuluyan nila, hindi naman talaga dapat kaban ng Abuluyan yung nasa gitna. Doon Kabanang-Tipan talaga yon. Kaya tingnan nyo yung logo nila, may menorah, yung kandila. Judaism yun eh. Yung menorah nila, yung simbolo nila sa sa logo nila, yung may kandilang ganon-ganon, menorah. Sa mga Hudyo yun. Lahat ng aral ng INC ni Manalo, lumang tipan. Pagkain ng hindi pagkain ng dugo. O, di ba? Old Testament? Ang nilalatag nila tingnan nyo ang mga pinaglalatag. Puro Old Testament. Hula. Si Felix Manalo yung nasa hula. So lalabas.
sa panahon ng nanguhula si Isaias kay Felix Manalo, may protestante na. Kaya pag kayo ay aatake sa aral ng mga iglot, lagi niyong tatandaan, doon kayo lagi sa New Testament. Kasi, ang kanilang katuruan, puro lumang tipan. Batas ng Judaism. Lahat yan, pati yung pamamaraan ng pagsigaw, yung ama, yan ay ginagawa ng mga propeta. Marami tayong mababasa dun sa awit, kung paano dumadaing yung mga propeta sa Diyos. Ama, ipagtanggol mo ko sa aking mga kaaway na huwag nila akong lupigin. Bagkos, hayaan nyo kong magtagumpay. Ama, natatakot ako sapagkat hindi ko kilala kung sino ang aking mga kaaway. Sumpain mo sila, Ama. Yung way ng pagdadasal ng INC, yan ay way ng Judaism. Yan ang way ng mga propeta, ng mga namatay na tapat sa Ama, ganyan sila makipag-usap. Bakit? Bakit ganyan ang pakikipag-usap? Dahil ang Ama mahigpit. Kapag lumaban ka sa Ama, gugunawin ko yung lugar mo. Kasi ang batas ng Ama, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ibig sabihin, pag gusto kanyang patayin, papatayin ka niya. Kapag lumabang ka sa akin, tas pagano ka, susunugin ko yan. Tingnan mo ginawa sa Sodoma at Gomora. Noah's Ark. Diba? Ayaw nyong sumunod ha. Kayong mga tao kayo, wait kayo sa akin. Noah, gumawa ka ng arka. Lulunurin ko tong mga to. Titigas ng ulo nyo ha. Ganun ang Ama. Hindi ka pwedeng lumaban. Pag lumaban ka sa Ama, todas ka. Diba meron doon na si Safira ba yun? Nagpatulo ng binhi sa lupa. 'Di ba? Nagpatulo ng binhi, doon niya pinutok. O ano nangyari? Paglabas ng pinto, patay. Kaya yung dasal ng iglot na Ama, ipagiganti mo kami, Old Testament way yan. Yan ay pamamaraan ng mga Hudyo. Hindi katulad sa atin. Ano yung sa atin? Panginoon, inihingi ko po ng tawad sa iyo, nasaktan ko yung kaibigan ko ng ganito. Pero ganun pa man, Panginoon, tulungan mo siya, maawa ka sa kanya, na magpatuloy ang humaba pa buhay niya, gumaling siya sa kanyang karamdaman. Di ba ganun tayo? We always pray each other. Pero sa panahon ng Ama, hindi. Ang pagdadasal nun, Panginoon, inaway ako nito, patayin mo nga. Ipagiganti mo ako dyan, Panginoon, no, may masamang balak sa akin yan. Ganon. Di ba tignan niyo yung kay Moises? Anong ginawa ng Ama kay Moises? Di ba? Nagbigay ng maraming balang? Di ba? Ang daming pinatay ng Ama. Ganon ang Ama. Kaya ang sistema ng pagdadasal ng INC, puro paghihiganti. Kasi sa panahon ng Ama, puro gera. Puro gera dyan, kaya ang dami dyang pinatay si Isaias. Alam niyo ba kung paano pinatay si Isaias? Ano yan? Biniti niya ng patiwarekta na nakabi yung hita. Habang hinahati siya sa gitna. Hinahati yan sa gitna eh. Si Isaias, propeta Isaias, sa gitna yan hinati. Sa gitna, ganun ang pamamaraan ng panahon ng Old Testament, gera. Kaya nga, di ba, anong sabi nung Ama? May balak sumakop sa bayan ko. Ay, hindi ako papayag neto, sasakupin nyo yung bayan ko. Tawagan si Siro. Diyan sa Iraq. Susuguin ko yan. Siya ang lalaban sa mga gustong manlupig sa Israel. Kaya siya naging ibong mandaragit. Imagine niyo pag sinabing ibong mandaragit, siya yung mula sa silangan, pupunta ng Israel para labanan yung mga paganong magtatangkang sakupin ng Israel. O, 'di ba? Ultimo yung Ama, narinig ko ang daing ng aking mga anak. Narinig ko ang daing ng aking mga tagasunod. Sila pala ay matagal nang inaalipin sa Ehipto. Teka nga, maghahanap nga ako dito sa Ehipto. Ay, nandito pala si Moises. O, sige, Moises! Tatawagin kita, ikaw ang lalaban dyan sa Egypt. O, di ba? Anong ginawa ni Moises? Nagpunta sa Egypt.
Ano sabi ni Moises? Kapag hindi kayo nagbalik loob at hindi kayo naniwala sa Diyos, maguguguho ang bayang ito. Maraming mamamatay sa inyo. Ano nangyari? Di ba yung kapag hindi raw nagpahid ng dugo ng tupa, pinasok ng mga anghel, na tinatawag nating angel of death? O, anong ginawa? Anong ginawa ng angel of death? Di ba kumuha ng mga buhay ng mga panganay? Kahit yung anak ni, ang pangalan ng Pharisee na yon, yung Pharisee, yung kapatid ni Moises, di ba yung nag-iisa niyang anak, patay? Yung Sodoma at Gomora, o kayo ha, hoy Lot, huwag kayong titingin. Ayoko yung bayan yan. Madumi yung bayan yan, makasalanan yan. Huwag kayong titingin ha, pag sinabi kong huwag titingin, huwag titingin. Eh yung asawa ni Lot, bida-bida. O di ba? Marites ay, grabe, nakiririnig ko, nagsisigawan yung mga tao. Pasait nga. O di ba? Naging asin. Naging yung lumingon siya, patay. Ultimo yung mga inosenteng bata na nasa Sodoma at Gomora, sunog. Ganon ang Ama. Puro siya paghihiganti. Puro siya paggunaw. Ang dami. Kaya yung sa INC, ganyan ang dasal. Ama, Ama, ipaghiganti mo kami. Yan ang dasal sa panahon ng Ama, which is Judaism. Pero yan ang isa sa lumang kautusan na binago ng Christianity. Ano yung lumang kautusan na yon? Love your neighbors as yourself. Leviticus 19 verse 18. Love your neighbors as yourself. Mahalin mo ang kapwa mo gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Yan ang isa sa binago ni Christ. Kaya tayo ngayon, bilang mga Kristiyano, yung dating pride, nagkaroon ng humility. Yung dati na gusto natin, ganito yung mangyari agad-agad, ngayon hindi na, matuto kang mag-antay. Kaya yung dasal ng INC, Old Testament din yan. Hindi po talaga sila Kristiyano. Tatandaan po natin, ang isang mananampalataya, kung ang Ama lang ang kinikilala mong Diyos, hindi ka po Kristiyano. Si Kristo, nung siya ay nangaral, magkasama ang babae at lalaki. Magkasama ang isang pamilya, magkasama yung mga magkasintahan, hindi yan nakahiwalay. Si Kristo, nung nagbanal na hapunan, kung susundin lang nila talaga yung mass, nandun ang 12 apostles. Dapat puro lalaki lang, walang babae. Di ba? Dapat puro lalaki lang. Kasi yung nakaupo doon sa Last Supper, 12 apostles O bakit may babae sila? Kasi yung pagsamba nila, yan ay pagsamba ng Judaism. Dapat kasi inaaral ng mga kaanib ng INC yung history ng Judaism kasi doon kinuha ni Felix Manalo yung aral nila. Hindi pa pwedeng kumuha kasi si Felix Manalo ng aral sa Christianity kasi masasaling niya yung tradisyon nating mga Katoliko. Pwede siyang ma-question doon. Gusto kasi ni Felix Manalo nung nagtatatag siya ng iglesia niya is maging kakaiba. Maging unique siya. Kasi 'di ba sa sulpot naman sa Pilipinas, sila lang yung hiwalay ang babae at hiwalay ang lalaki. Sila lang naman Kasi syempre gusto niya, siya yung mag-stand out. Siya yung mas mapansin. Ngayon, James Zwingli, anong religion ang sumasamba sa Ama lang? James Zwingli ng INC. Anong relihiyon ang sumasamba sa Ama lang? Sige. James Zwingli, dito tayo sa Dito tayo sa tawag neto sa logic. Si Kristo at mga apostol ay ang Ama, kinikilalang Diyos. Si Kristo at ang mga apostol, ang kinikilalang Diyos ay ang Ama. Nung buhay pa si Kristo, saan siyang religion nasasakop? Yung buhay pa yung mga apostol, sang religion sila nasasakop, bakit nila Diyos ang Ama? Sige, sagot, James Zwingli. Kasi sabi mo, kinikilalang Diyos ng apostol at saka ni Kristo ang Ama.
So kung babalik tayo sa panahon na nabubuhay sila, anong religion ang umiiral noon? Bakit nila kinikilalang ama yung ama si... Bakit nila kinikilalang Diyos ang ama? Ano bang religion dati ng apostles? Bakit nila kinikilalang ama na Diyos ang ama? Tatandaan natin, ang 12 apostles, Judaism yan. Si Kristo nagpasakop sa Judaism. Kaya nga yung hula, may continuation, Christianity, di ba? O ngayon, kung sasabihin mo sa akin na kinikilalang Diyos ng apostles, ang Ama, kinikilalang Diyos ni Kristo ang Ama, anong religion na papaloob si Kristo at ang mga alagad? Bakit nila kinikilalang Diyos ang Ama? Oh, nawala ka ngayon sa comment section. Talagang kikilalanin ng mga apostles na ang Diyos ay ang Ama kasi Judaism sila. Ang kumikilalang Diyos sa Ama, pagdating sa usaping religion, Judaism lang. Kaya nga mayroong tinatawag na monistic religion. Ang dami-daming katawagan ng religion. Meron din tayong iba't ibang doktrina. Merong Trinitarian doctrine. Merong tinatawag na ano ba yung naniniwala sa si Kristo, siya yung naging ama. Yung ama naging si Kristo. May ganun din katawagan, nalimutan ko na. Hindi mo pwedeng sabihin sa akin, James Zwingli, na dahil kinikilalang Diyos ng mga apostol ang ama lang during that time at kinikilalang Diyos ni Kristo ang ama, ay dapat maging ganon ang mentality mo. Una mong tatanungin, nasang panahon ba sila? Yung nabubuhay ang mga apostles at si Christ, nung panahon na yon, kung magbabalik tanaw tayo, asang panahon sila? Sila ay nasa panahon ng Judaism at yan ang batas o paniniwala o tradisyon ng Judaism na ang Diyos natin ay Ama dahil hindi pang nagpapakilalang si Kristo ay anak ng Diyos. Hindi pa siya nagre-reveal Hindi niya pa talagang nilalantad yung sarili niya. Kaya lahat sila, the 12 apostles, si Mary, si Joseph, lahat ng mga nasa New Testament, even niya sila John the Baptist, ang ama talaga, ang Diyos, Judaism. Judaism ba ang INC? Ni Manalo? Di ba hindi naman? Kaya kung ang Diyos nyo ay ang ama lang, hindi kayo Kristiyano. I-research nyo ang Christianity. What is the religion of Christianity? Pag sinabing religion of Christianity, yan ay isang relihiyon na kung saan unang-una kinikilala ang Trinidad. Yan ay may Santissima Trinidad. Hindi pa pwedeng ama lang. Hindi pa pwedeng ganon. No? Ikatlo, bakit sa gitna nung pagsamba nyo, bakit may pera sa gitna? Sa Judaism, never naglagay sila pag sumasamba ng abuluyan sa gitna. Kasi kapag ang gitna kasi, halimbawa, sa Judaism, nakapalibot yung mga tao. Nakapalibot sila. Ang sentro ng kanilang pagsamba, which is ang ama. Pero yung nasa gitna, hindi pera, kabanantipan. Dapat lagi ang sentro, pagdating sa pagsamba, ay yung pananampalataya nyo. Bakit dun sa gitna ng nung kapilya ninyo, bakit abulo yan? Sa Christianity, nag-Last Supper ang 12 apostles, ang pinakagitna Eucharist at saka wine. 'Di ba? Tinaas ni Christ. Pinapakita ni Christ, eto ako, sambahin niyo ako. Kaya sa Catholic Church, ang pinakagitna namin altar. Dahil doon namin itataas yung Eucharist na which is si Kristo. Yun ang sentro ng aming pananampalataya, banal na Eucharistia. Bakit sa inyo pera? Ang sabi ni Zwingli, diyan inilagay ng Diyos ang mga apostol. Saan inilagay ng Diyos yung mga apostol? Sa kaba ng pera? Kailan inilagay ng Diyos
Kailan naglagay ang Diyos ng apostol sa kaban? Bakit kaban yung gitna nyo? Hindi ba dapat ang pinakasentro ng inyong kapilya is yung pananampalataya nyo? Kunyari, Menora. Dapat, ayun, kasi nasa logo nyo yon, Menora. Bakit abuloy? Kasamang iyahandog, pero bakit nasa sentro? Bakit nasa sentro? Tumatawag kayo ng ama, gitna nyo, pera. Oh. Ang pagtanggap ng mga lagak, pagdating sa Judaism, laging nasa huli. Lagi yang nasa huli. Hindi kahit ang paghingi ng panalangin ng mga tao sa panahon ng lumang tipan para ialay sila sa Diyos kasi hindi sila matutuwid, nagbibigay man sila ng lira, ng pilak o ng ginto doon sa punong saserdote, lagi yan sa huli. Hindi yan inuuna. Kahit sa Christianity, na nag-utos si Christ na ibigay ninyo ang inyong mga ikapu, nagbibigay ng ikapu sa panahon ng New Testament sa huli. Pagtapos na yung gawain, bakit sa inyo magsisimula pa lang ang pagsamba nyo, gitna nyo agad abulo yan? Saan mababasa sa Biblia na kapag kayo magdadaos kayo ng pagsamba sa gitna pera, lagi yan sa huli. Ang kaya nga donasyon Kaya nga donasyon, kahit sa mga programa na lang kahit sa ang programa ka manood, bago magbigay ng donasyon ang mga tao, tinatapos muna ang programa. Hindi pwede na magsisimula ang programa, pera agad. Hindi ganun yon. Pero sa inyong kapilya, bakit sa gitna nyo, pera? Hindi kahit kailan itinuro yan ng Judaism. Total, Judaism, Old Testament, dapat may alam kayo. Never nagturo ang Judaism na sa gitna ng pagsamba dapat abulo yan ng pera o pera, yung nasa gitna. Sa panahon ng New Testament, never nagturo si Kristo na sa gitna ng kanilang sambahan is pera. Ang templo ng Judaism, anong mga nakalagay? Mukha ng leyon, mukha puno ng palma, mga iba't ibang mga wangis. Pero kahit kailan, hindi naging sentro ng pagsamba sa panahon ng lumang tipan ang abuluyan. Nagpagawa ng templo ang ama ng kaban ng tipan. At yun ang naging sentro ng mga mananampalatayang Israelita sa toldang tipanan. Ngayon, sa New Testament, hindi nagsabi sa amin si Kristo na kapag kami ay sasamba sa Diyos, dapat ang gitna abulo yan. O naglatag ka ng Korinto, naghandog ang mga Hudyo sa pangunguna ni David. Naghandog. Pero hindi sinabing ilagay nyo sa gitna. Maghahandog ka, oo. Pero, wag mong ilagay sa gitna. At ang paghahandog, pagdating sa pagsamba, sa panahon ng Ama, lagi yan sa huli. Tignan mo yung pinanganak si Kristo sa Bethlehem. Nauna ba yung handog ng 3 hari? Nauna ba yung ginto? Nauna yung lira? Ha? Nauna ba yung naghandog yung 3 hari? 'Di ba pinanganak si Christ? Di ba nahuli sila? Bago sila nakapagbigay ng handog, isinilang na si Christ. Dahil sa huli lagi ang paghahandog. Lagi yang nasa huli. Kahit kailan, wala akong matandaan na ang Old Testament ay nagturo na ang gitna, ang paraan ng paghahandog, pagdating sa salapi, dapat mong igitna bago magsimula ang pagsamba. Dapat inaaral mo ang history ng Judaism dahil naglalatag ka ng Old Testament. Naglalatag ka ng Old Testament dito, James Wingley. Aralin mo yung traditions ng Judaism. May padabid-dabid ka pang malalaman. Ang paghahandog sa panahon nila David, sa huli lagi yan. Dahil ang inuuna nilang sambahin yung Ama. Pagtapos na silang sumamba sa Ama at saka sila magbibigay ng handog. Yun ang tamang paghahandog. Oo, naghahandog. Pero tanong, paano sila maghandog? Dapat inaral mo yan sa Old Testament. Paano naghahandog ang mga Israelita? Sige nga. Kagaya ng
Paghahandog ng mga matatabang baka, kung paano iniaalay ang kasalanan ng mga taga-Israelita, patay na ba agad yung baka? Di ba hindi? Pag hinahandog ang baka, nakahiga yun, nakatali ang kamay, nakatali ang paa. Matapos mag-offer ng isang saserdote para dun sa taong yon, pag na-offer niya na, at saka niya yun susunugin. Yun yung pinakakatapusan. At saka niya ibibigay yung handog pagtapos na siyang mag-offer. Eh sa inyo, hindi pa kayo nag-offer, gitna nyo agad pere. Oh, wag mo sabing hindi. Kung salitang paghahandog lang, dapat inaalam mo paano maghandog yung panahon ng lumang tipan. May pakuri-kurinto ka pa. Paano ang proseso ng paghahandog kila David? Oh, sa gitna dapat? May tinuro ba ang lumang tipan ang paraan ng paghahandog? Ang gitna, pera? Kaba ng pera? Hindi. Hindi mo alam ang tradisyon ng nilalatag mo? Alam mo ba ang tradisyon ng pagsamba nila David? Kung ano ang tradisyon ng pagsamba nila David, ayan ang tradisyon hanggang ngayon ng Judaism. Gagamit ka ng Old Testament, hindi mo alam history ng Judaism? Sasabihan mo ko saan ang talata? Bakit? Saan talata din makakakita ka ng pusa? Oh, nasa talata ba ang salitang pusa? Nasa talata ba ang salitang aso? So dahil wala sa talata, so walang aso, walang pusa. Huwag mo akong gagamitan ng Old Testament dito dahil tatanungin kita, ano ang pamamaraan ng pagsamba ng mga Israelita sa Old Testament? Nasa gitna ang pera? Gaya ng kapilya ninyo? Nasa gitna pera? Ganun ba? Tradisyon ng Old Testament? Yan ang hirap sa inyo. Wala kasi kayong theology. Oh, wala kasi kayong history. Kaya hindi mo ko ngayon masagot. Lagi yan. Ang pamamaraan ng pagsamba ng mga Israelita sa Ama, nauuna ang pagsamba, sa huli ang paghahandog. Kahit kay Kristo, nung sinilang si Kristo at saka lang siya tumanggap ng handog sa 3 hari. Oh, ganun yon. Bago tayo iligtas ng Panginoon, bago natin matanggap ang kaligtasan, kailangan niyang ihandog ang sarili. Paano? Ang sarili niya ba unang naihandog? Hindi, di ba? Bandang huli namatay siya, tsaka niya naihandog yung sarili niya. Kasi laging sa huli ang paghahandog. Bakit sa huli? Kasi nga may paghahandugan ka. Paano mo ihahandog yon kung hindi pa nagsisimula yung pagsamba? Kaya sa huli yan. Sa huli lagi ang ginagawang paghahandog dahil may paghahandugan ka nga eh. Paano ka nga maghahandog hindi pa nagsisimula pagsamba? Sa ka nakakita wala pang pagsambang nagaganap, naghandog ka na. Kanino ka naghahandog eh, wala pang pagsamba. O lumabas ka dito. James Wingley, di ka makasagot. May pakuri-kurinto ka pang nalalaman dyan. O alam mo ba ang pamamaraan ng pagsamba ng mga taga-Kurinto? Ang tunay na pagsamba, ang pamamaraan ng pagsamba sa Katoliko lang yan. At sa Judaism lang. Hindi nyo yan pwedeng kopyahin. Kahit magtatala kayo ng Ama! Kahit maggagaganyan kayo, ang pamamaraan ng pagdadasal nyong mga iglot kayo, pang Judaism lang yan. Sila lang ang may karapatang magdasal ng ganyan dahil yan ay pamamaraan ng lumang tipan. Ang pamamaraan ng pagsamba ninyo, lalo na't kayo ay may banal na hapunan sa umaga, pang Katoliko lang yan. Hindi nyo pwedeng i-credit yan sa inyo kasi sa amin yan. Ang Judaism ay isang relihiyon na may sariling tradisyon at pamamaraan sa pagsamba. Kanila lang yun. Religion kasi. Ang mga Muslim, may sariling pamamaraan ng pagsamba, pagpapatira pa. Kanila lang din yon. Religion kasi. Ang Katolikong simbahan, kami ay may banal na hapunan. Hindi nyo rin pwede yung kopyahin. Lalo nang hindi kayo pwedeng gumamit ng yung iba dyan ng Skyflex. Kami lang yan. Amin yan. Kasi kami ang tunay na tatag ni Kristo. Kaya maling-mali na hindi pa nagsisimula ang inyong pagsamba, may handog na. Lagi yang sa huli. Kaya sa huli yan kasi may paghahandugan ka. Kasi tapos na yung pagsamba. Doon sa sinamba mo, doon mo ihahandog. Kaya sa huli yan.
Kahit din sa aming mga Katoliko. 'Di ba? Tayo ay nagkakaroon tayo ng paghahandog, mga pagkain, mga prutas, kasi tapos na ang pagtaas ng Eucharistia. Ihahandog na natin siya kay Lord, nasamba na natin si Lord, Lord, nasamba na kita, para sa iyo to. Hindi yung hindi ka pa sumasamba, may handog ka na, gitna pa yung pera, sosyal. Tapos lalatagan nyo ako ng Old Testament, tinatanong ko kayo, diyan sa pinaglalatag nyong Leviticus, paano ang pamamaraan ng pagsamba dyan ng mga Hudyo? Hindi kasi kayo nag-aaral, kayong mga iglot, kayo ang tatamad nyo. Lahat ng pamamaraan ng pagsamba ninyo, lumang tipan yan. At walang Kristiyano na sasamba lang sa Ama. Hindi ka Kristiyano kung Ama lang ang Diyos mo. Kristiyano ka? Tapos, hindi mo sinasamba si Kristo, magkiklaim kang Kristiyano, talaga ba? Saan ka nakakita? I am a Christian, pero ang Diyos ko, ang Ama. Mga baliw ba kayo? Kristiyano ka, pero Ama ang Diyos mo? Ang tunay na Kristiyano, Diyos si Kristo. Kristo nga Kristiyano Christ, Christian. Hindi kayo Kristiyano. At wag din kayong piling Hudyo. Sa mga religion, ang sumasamba sa Ama, kilala sa buong mundo, Judaism lang. Sa buong religion na umiiral sa buong mundo, ang kinikilalang tunay na Sabbath keeper, Judaism lang, hindi SDA, ang kakapal ng mga mukha nyo. Sa buong religion, ang kinikilalang sumasamba at kumikilala kay Kristo bilang Diyos, Katoliko lang, religion. Hindi born again, hindi SDA, hindi JW, Catholic Church lang. Sa buong religion, kilala ang simbahang Katolika pagdating kay Kristo kasi Diyos namin yan, founder namin yan. Tapos magkiklaim kayong mga Kristiyano, kayong mga iglot kayo, tas ang Diyos nyo, Ama? Sige nga, latagan mo nga ako ng isang religion na tinawag na Kristiyano, tas Diyos ang Ama. Hindi kayo pwedeng maging Kristiyano kung Ama lang ang Diyos nyo. Pag sinabing followers of Christ at tinawag kang Kristiyano, hindi ka lang tagasunod, sinasamba mo din. Kaya nga tinawag na Judaism Juda. Mga taga-Juda, sumasamba sa Ama, Juda. Judaism. Christianity, Christ. Sumasamba kay Christ, Christianity. Kristo. Tapos magkiklaim ang INC, Diyos namin ang Ama, tas Kristiyano ka, abnormal ka ba? Kailan naging Kristiyano ang sumasamba sa Ama lang? Baliw ka ba? Ang walang pagsamba kay Kristo ay hindi Kristiyano. Pag hindi mo sinamba si Kristo bilang Diyos, hindi ka Kristiyano. Dahil ang tunay na Kristiyano, sumasamba kay Kristo bilang isang Diyos. Lalatag-latag ka pa ng history dito, yung gitna ng kapilya nyo, pera yung nasa gitna. Sinasabi ko sa inyo Huwag nyo akong i-content kung ayaw nyong nakakarinig sa akin ng salita. Diyan kayo magaling Ang gagaling ninyong umatake sa simbahan. Kapag kayo tinatalakan, nagbabalat sibuyas kayo sa akin, kayong mga iglot kayo, sabihin nyo, grabe to si Sanrio, sama ng ugali, pero hindi nyo nakikita yung mga pag-uugali ninyo. Baka pang maliit kayo ng mga kapanalig kong Katoliko. O ngayon, pumasok kayo dito. Bago kayo maglatag ng against sa bawat CFD dito, aralin nyo muna yung mga sekta nyo, ha?
para hindi kayo nasusupalpal. Bago kayo magsalita ng against sa mga kapanalig kong Katoliko, pag-aaralin nyo yung mga history ng mga founder ninyong manyakis. Naniniwala kayo sa may kaso pa. Ng tokwa kayo. Kaya sige, content pa more ha. I-content nyo pa ako. Gustong gusto ko yan. Para mas lalong umalingaw-ngaw tong bunganga ko. At mas lalong dumami yung Katolikong magsasalita laban sa inyo. Sige. Hindi lahat masisindak nyo sa pananakot at pagbabanta. Hindi lahat ng tao may takot sa katawan. Hindi ako natatakot sa mga pagbabanta nyo. Wala akong pakialam sa pagbabanta nyo. Babanta-banta kayo sa akin, gagawin-gawin nyo akong content. Nung pinasok ko yung mga content ninyo, sasabihan nyo ako bilang na mga araw ko. Hindi kayo nakakatakot. Dahil sa takot na yan, kaya ang daming nanahimik na Katoliko eh. Dahil sa takot na yan, ang daming Katolikong naakay. Dahil sa takot na yan, ang daming naging bobo, hindi marunong magsalita. Hindi ako natatakot. At wag nyo akong takutin, matagal na akong takot. Nakakapanggigil tong mga iglot na to. Kaya tatandaan nyo kung ang tagapamagitan ng Catholic Church ay si Blessed Virgin Mary, ang tagapamagitan ng INC ni Manalo ay si Felix Manalo. Anghel di ba? Siya pa huling sugo. Ay, nang kinagagalit nila. Totoo naman. Sino ba tagapamagitan ng INC? Lilipad-lipad. Ama! Ama! Pabo! Ama! Pabo! Yun, ganon. At least tayo, ang tagapamagitan natin, nanay ni Kristo, sosyal. Hindi magnanakaw ng pabo. Kaya sa mga kapanalig ko dito, huwag tayong magpapasindak sa mga yan. The more na pinipersecute ka, the more na dapat mas nagiging matapang ka. The more na nilalait ka, the more na lumalaban ka. Namimihasa na sila. Kailangan na natin magsalita. Dahil sa pananahimik na yan, kaya maraming naging sulpot. Dahil sa takot na yan, kaya sila namihasa. Ang bansang Pilipinas ay Katolikong bansa at tayo dapat ang naghahari dito. Ang tanging Christianity na umiiral sa Pinas, Katoliko lang. Mga sulpot lang yan. Mga pigsa lang yan. Dapat dyan nilalapirot. Lapirutin nyo. Hindi lang natin dito ipinaglalaban ng simbahan. Sinasagip din natin yung mga Katolikong pwede nilang mauto at maakay. Sinasagap din natin ang bansa natin, which is the Philippines, na wag siyang maging pamugaran ng mga sulpot. Marami ang naibibigay ng pakikipaglaban sa sulpot. Hindi lang dahil tayo ay Katoliko. Na ikakalat natin at na ipamumuka ang tunay na aral ng mga Kristiyano. Kaya kahit na anong sabihin nila sa inyo, kahit na anong pang-aatake ang gawin nila sa inyo, wala tayong pakialam doon. Magsasalita at magsasalita tayo. Kung gusto nilang mapatahimik ang mga magagaling na iglot, ay magagaling na Katoliko, alam mo na kung anong gagawin nila. Sabi ni Ate Leonisa Asenero Isayas, huwag mong kalabanin ang INC. Baka bukas hindi na daw ako makahinga. Bakit? Kung hindi man ako makahinga bukas, darating din ang panahon, hindi rin sila hihinga. Ganun lang yun eh. 'Di ba? Kung bukas hindi na ako makahinga dahil nilalabanan ko yung mga sulpot na iglot, darating ang panahon, hindi rin sila hihinga.
At magkikita kami sa Grand Finals. Lahat tayo ay haharap sa Diyos at lahat tayo mananagot sa krimen na ginawa natin habang buhay tayo. Walang nakakatakot doon. Meron mang mga taong pinatay na hindi nabigyan ng hustisya, may kabilang buhay pa. May magbibigay pa rin ng hustisya. Tsaka wag mo kong sabihan. Anong pangalan nito? Wag mo akong sabihan, Ate Leonisa Asenero Isayas, wag mong kalabanin ang INC, baka bukas hindi ka na makahinga. Wag mo akong sabihan ng ganyan kasi hindi protestante ang tatag ni Kristo, ha? Protestante ang INC. Kaya wag mo akong sasabihan na pag kinalaban ko INC, hindi ako makakahinga. Oh. Mihinga ako, di ba? Oh. Ganon lang yon. Darating lahat tayo ay pupunta sa panahon na hindi tayo hihinga. Pero yung mga tao na pinigilan ng paghinga ng isang may buhay, humanda kayo sa Diyos. Ganon lang yon. Hindi man naging patas ang buhay dito sa lupa, pero magiging patas tayo sa kabilang buhay. Kagaya ng mga apostol, ng mga martir na santo, hindi man naging patas ang buhay sa kanila dahil sila ay kinitilan, pinatay, literal. Sa kabilang buhay, pumatas yung mga yan. Lahat ng pumatay sa kanila nagdusa. Kaya kung meron man, dito sa mga Katoliko, na may pagbabanta sa inyo, hindi man maging patas ang buhay dito sa mundo, magiging patas yan sa kabilang buhay, kaya walang nakakatakot. No? At sana nagustuhan nyo yung live natin kasi, anong oras na ba? O 4:30 na pala. No? At marami pa akong gagawin. Sana po nagustuhan yung ating live presentations, mga kapanalig. At pakishare po yung live natin, ha, para ito ay makarating sa mga pekeng sulpot na nagkiklaim na sila daw ay tunay na tatag, no? At doon sa nag-live sa akin, naggumawa ng content, damihan mo. Gusto ko yan. No? So yun lang po. Please don't forget to subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. Ako po ulit si Sanrio na nag-iiwan sa inyo. You are not worthy to be called a Catholic if you cannot defend your faith. So yun lang po. Maraming salamat and God bless you.